Hello mga listeners! Bago kayo magsimulang makinig sa kwento, sana ay huwag ninyong skip ang mga ads. Malaking tulong po ito sa amin upang maipagpatuloy namin ang paggawa ng mga kwentong maibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig. Happy listening! Hi, ako si Marcus, 27 years old. Isa akong web developer at kumikita ng 6 digits kada buwan. Maayos naman ang buhay ko at masasabi kong financially stable na ako. Dahil matagal na rin akong hindi nakakauwi sa probinsya namin sa Ilocos, nagdesisyon akong magbakasyon dun ng ilang araw. Sobrang namiss ko ang pamilya ko, lalo na ang mga lutong bahay ni Mama. Iba pa rin talaga ang sarap ng mga paborito kong pagkaing Ilocano na kinalakihan ko. Habang nasa probinsya ako, parang bumalik ako sa mga simpleng araw ng kabataan ko. Walang masyadong iniisip, tahimik ang paligid, at sariwa ang hangin. Pero saglit lang ang naging bakasyon ko dahil kailangan ko ring bumalik sa trabaho at sa buhay ko sa Maynila. Kaya matapos ang ilang araw na pahinga at bonding kasama ang pamilya, bumalik din ako sa Manila. Medyo na-stress din ako sa biyahe, pabalik ng Maynila. Hindi ko kasi dinala ang sasakyan ko dahil sobrang layo ng biyahe mula Ilocos. At alam kong nakakapagod kung ako pa ang magmamaneho ng ganoong kalayo. Kaya nagdesisyon na lang akong mag-commute. Pagdating ko sa terminal ng bus, doon ko naranasan ang matinding paghihintay. Ang daming tao at halos ilang oras din akong nakatayo at nag-aabang bago ako nakasakay. Pagod na ako noon at gusto ko na lang makauwi sa kondo ko para makapagpahinga. Nang sa wakas ay dumating ang bus. Agad akong sumakay at naghanap ng bakanting upuan. Napunta ako sa pinakadulong bahagi ng bus, sa pinakalikod. Inilagay ko ang backpack ko sa tabi at napabuntong hininga ako. Habang unti-unting umaandar ang bus palabas ng terminal, tumingin ako sa bintana at pinagmasdan ang mga ilaw sa labas. Akala ko magiging ordinaryo lang ang biyahe pa uwi. Akala ko matutulog lang ako hanggang makarating sa Maynila. Hindi ko alam na sa ilang oras na biyahe na yon, may makikilala akong tao na hindi ko inaasahang magiging bahagi ng kwento ko. Habang umaandar ang bus, hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako dahil sa pagod. Nagising na lang ako nang maramdaman kong huminto ang bus sa isang terminal. Marami sa mga pasahero ang bumaba para kumain, bumili ng merienda o magbanyo. Hindi na rin ako bumaba dahil gusto ko na lang magpahinga. Nanatili lang ako sa upuan ko habang nakikinig ng music at nakatingin sa mga tao sa labas. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula ng magsibalikan ang mga pasahero. Isa-isa silang sumasakay habang naghahanda na ulit ang bus para ipagpatuloy ang biyahe papuntang Maynila. Habang abala ako sa pakikinig ng music, napansin kong may isang lalaki na huminto sa tabi ng upuan ko. May dala siyang backpack at mukhang kagagaling lang din sa terminal. Tapos umupo siya sa tabi ko. "Excuse me," mahina niyang sabi. Agad naman akong umusog para makaupo siya. Bahagya siyang ngumiti bilang pasasalamat bago inilapag ang backpack niya sa kandungan niya. Hindi ko siya gaanong pinansin noong una. Pagod pa rin ako sa biyahe at gusto ko lang makatulog ulit. Pero dahil magkatabi kami, hindi ko maiwasang mapansin siya paminsan-minsan. Siguro kaedad ko lang siya o baka mas bata lang ng kaunti. Pero dahil patay na ang mga ilaw sa loob ng bus at madilim ang paligid, hindi ko masyadong maaninag ang mukha niya. Pagod na pagod pa rin ako mula sa biyahe at sa ilang oras na paghihintay sa terminal. Kaya bumalik na lang ako sa pagtulog. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulog. Nagising na lang ako ng bahagya dahil may naramdaman akong bigat sa balikat ko. At nang imulat ko ang mga mata ko, nakit ko na. Nakasandal na pala sa balikat ko ang ulo ng lalaking katabi ko. Mukhang mahimbing ang tulog niya at hindi niya namamalayang napunta na siya sa ganoong posisyon. Sandali akong natigilan at hindi ko alam kung gigisingin ko ba siya o hahayaan na lang. Kinuha ko ang cellphone ko at saglit na binuksan ang flashlight nito. Maingat ko itong itinapat pababa para hindi makaistorbo sa ibang pasahero. Sa mahinang liwanag, doon ko lang nakita ng malinaw na mukha ng lalaki na nakasandal sa balikat ko. Napansin ko agad ang matangos niyang ilong
At ang maayos na hugis ng mukha niya. Ang ganda ng jawline niya. Masasabi ko na gwapo siya. Ang kapal ng kanyang kilay at malinis ang kanyang kutis. Kahit natutulog, mukha siyang kalmado at napakaamo ng mukha. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na tignan siya. Sobrang attracted ko sa kanya. Hindi ko na lang siya ginising. Mukha naman kasi siyang mahimbing ang tulog at halatang pagod din sa biyahe. Dahan-dahan kong inayos ang pagkakasandal ng ulo niya para mas komportable siya at hindi siya biglang magising. Maingat kong inusog ng kaunti ang balikat ko para magkaroon siya ng mas maayos na sandalan. Saglit siyang gumalaw, pero hindi siya nagising. Hindi ko namalayan na nakatulog na rin pala ulit ako. Nang muli akong magising, medyo madilim pa rin. Dahil mahigit 10 oras nga ang biyahe pabalik sa Manila. Napakurap ako at inayos ang pagkakaupo ko. Doon ko napansin na gising na pala ang lalaking katabi ko. Hindi ko siya pinansin at sinubukan ko lang umakto ng normal. Bumalik ako sa pagtingin sa bintana habang paminsan-minsan ay sumisilip sa cellphone ko. Habang umaandar ang bus, napansin ko na parang paulit-ulit na nagkakadikit ang mga binti namin ng lalaki na katabi ko. Noong una, hindi ko yun binigyan ng kahulugan. Akala ko normal lang dahil masikip ang espasyo at medyo maalog ang biyahe. Pero habang tumatagal, napapansin kong paulit-ulit ang pagdikit ng tuhod niya sa tuhod ko. Noong una, inisip ko na baka dahil lang sa masikip ang upuan at sa paggalaw ng bus. Pero habang lumilipas ang mga minuto, parang hindi na iyon mukhang aksidente. Sinubukan kong huwag pansinin at ibinaling ko na lang ang atensyon ko sa labas ng bintana. Pero may kung anong pakiramdam na nagtulak sa akin para tingnan siya. Nang mapalingon ako sa kanya, saka ko lang napansin na nakatingin na pala siya sa akin. Sandali kaming nagkatitigan. Pagkatapos, ay bahagya siyang ngumiti. Tapos nagsalita siya. "Saan ang punta mo?" tanong niya. "Sa Manila," sagot ko. "Same pala tayo, saan ka galing?" tanong niya ulit. "Sa Ilocos," sabi ko. "By the way, I'm Tristan." Sabi niya, tapos inabot niya ang kamay niya para magpakilala. Medyo nailang ako nung una. Hindi kasi ako sanay na may bigla na lang nakikipag-usap sa akin, lalo na kung hindi ko naman kilala. Pakiramdam ko kasi, parang matagal na niya akong kakilala kung kausapin niya ako. Pero wala naman akong nakitang masama sa kanya. Mukha naman siyang mabait at maayos kausap. Bukod doon, magaan din ang aura niya, kaya inabot ko rin ang kamay ko para magpakilala. "I'm Marcus," sabi ko, tapos ngumiti siya. "Nice to meet you, Marcus." "Nice to meet you too," sagot ko. Pagkatapos noon, hindi na natapos ang usapan namin. Kung ano-ano na ang napagkwentuhan namin habang nasa biyahe. Habang tumatagal ang usapan namin, pakiramdam ko ay mas nagiging komportable kami sa isa't isa. Hindi naman niya direktang sinabi sa akin ang tungkol sa sarili niya, at ganoon din ako. Pero habang nag-uusap kami, alam ko na at ramdam ko na katulad ko din siya, na pumapatol sa kapwa lalaki. Siguro kung bahagi ka rin ng LGBTQ community, mabilis mo lang ma-identify kung yung taong nasa harap mo ay katulad mo rin na pumapatol sa kapwa niya lalaki. Habang nag-uusap kami, napansin ko na. Hinahaplos niya ang binti ko. Tapos bigla siyang bumulong sa tenga ko ng mahina. "Subuo ko yang si Junjun," sabi niya. Medyo nagulat ako sa sinabi niya, pero hinayaan ko lang siya. Dahil madilim ang biyahe at patay ang ilaw sa bus, walang nakapansin. Parang normal lang ang lahat. Yung ibang pasahero mahimbing din na natutulog. Tanging mahinang ugong ng makina ng bus at paminsan-minsang pagyanig nito sa kalsada ang maririnig sa loob. Nagpaubaya na lang ako kay Tristan. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ulit kami sa pagtulog dahil mahaba pa ang biyahe. Pinatong niya yung ulo niya sa balikat ko. Na para bang matagal na niya akong kilala at komportable na siya sa tabi ko. Ako naman, parang biglang napagod at naubos ang lakas dahil sa ginawa niya. Pero nasarapan naman ako, kaya pinikit ko na lang ang mata ko at natulog na lang din. Nagising na lang ako nang marinig ko ang ingay ng mga sasakyan at mga boses ng mga tao sa labas.
Pagmulat ko ng mga mata ko, napansin kong nasa terminal na pala kami sa Cubao. Isa-isa nang bumababa ang mga pasahero habang inaayos nila ang kani-kanilang mga gamit. Agad akong napatingin sa gilid ng upuan ko. Wala na si Tristan. Napaisip ako na baka nauna na siyang bumaba. Tutal, wala naman kaming napag-usapan kung paano kami magpapaalam sa isa't isa pagdating sa Maynila. Bago ako lumabas ng bus, inayos ko muna ang mga gamit ko. Tapos napansin ko na nawawala ang wallet ko. Kinapa ko ang bulsa ko, pero wala. Kinapa ko ulit. Wala pa rin. Mabilis kong binuksan ang bag ko at isa-isang hinanap ang mga gamit sa loob. Baka nailagay ko lang doon nang hindi ko namamalayan. Pero kahit ilang beses ko pang tingnan, wala talaga. Agad kong sinilip ang ilalim ng upuan. Baka nahulog lang habang natutulog ako. Wala pa rin. Doon ko unti-unting naramdaman ng kaba. Nawawala ang wallet ko. Nandoon ang mga ID ko, ATM cards at pera. Sa buong biyahe, si Tristan ang taong pinakamalapit sa akin. Siya rin ang huling taong nakasama ko bago ako nakatulog. Ayaw kong magbintang, pero sure ako na siya yung kumuha ng wallet ko. Hindi ko na rin napareview ang CCTV ng bus. Nang tanungin ko ang driver sa terminal, sinabi nila na hindi raw gumagana ang CCTV. Napabuntong hininga na lang ako. Sa puntong iyon, wala na rin naman akong magagawa. Wala akong ebidensya. Wala akong mapagbibintangan ng sigurado. At wala ring paraan para malaman kung ano talaga ang nangyari habang natutulog ako. Pero sure ako, si Tristan ang nagnakaw ng wallet ko. Buti na lang at hindi nawala ang cellphone ko. Nasa bulsa ko pa rin ito ng maayos. Kung pati iyon ay nawala, mas lalo lang lalaki ang problema ko. Kaya sa mga taong sumasakay ng bus o anumang pampublikong sasakyan, huwag kayong agad magtitiwala sa mga taong kakakilala nyo pa lang. Kahit gaano pa sila ka-friendly, kabait, o kakomportable kausap, tandaan na hindi mo pa rin sila lubos na kilala. Dahil sa panahon ngayon, hindi mo masasabi kung sino ang tunay na mapagkakatiwalaan at sino ang nagpapakita lamang ng magandang imahe para makuha ang loob mo. Maging maingat, hindi masamang magtiwala sa kapwa, pero siguraduhin mong hindi mo isinasantabi ang sarili mong kaligtasan at seguridad. Maging maingat sa mga taong kakakilala mo pa lang. Maging maingat sa mga sitwasyong masyadong maganda para maging totoo. Maging maingat din sa mga taong maganda at gwapo. Hindi dahil maganda ang kanilang mukha ay mabuti na agad ang kanilang intensyon. Tandaan ninyo, ang kagandahan at kagwapuhan ay panlabas na anyo lamang. Hindi nito nasasabi kung mabuti o masama ang isang tao o kung karapat-dapat ba siyang pagkatiwalaan. Dahil sa huli, hindi mukha ang dapat nating pinagkakatiwalaan, kundi ang ugali, kilos at pagkatao ng isang tao. Don't miss out on our latest wild and unfiltered stories. Subscribe now to The Vibe is Unfiltered on YouTube and follow us on X, Instagram, and TikTok at The Vibe is Unfiltered. For extra updates and more kwento, like and follow our Facebook page, The Vibe is Unfiltered. Stay tuned! Mas marami pa kaming pasabog na stories for you.